Drafting sleeve. For today's video ko nga ngayon mga ate is about drafting sleeve muna tayo ngayon. Unang gagawin natin ate ay gagawa muna tayo ng borderline. Borderline ay pagbabasihan natin ng sukat na ating gagawin. Ang sleeve circumference niya ay 17, divide into 2 is 8.5. So ang 8.5, i-divide na naman natin siya into 2. Ang kalahati ng 8.5 ay 4.25. Then, lalagyan natin siya ng point. Kapag nakuha na natin ang 4.25, yung 4.25 na sukat, ilalagay natin dito sa may dulo ng 8.5 pababa and then lalagyan natin siya ng point. Ganon din dito sa kabila. Ang labanan lang po sa pagda-drafting ay division lang, divide into 2 and then divide into 4. Ganon lang. And then pagkatapos natin sukatin ay ilalagyan natin siya ng line. So, andito na nga tayo sa letter S na to. So, para makuha natin yung letter S na yon, ang gagawin natin ay yung sinukat natin na 8.5, i-glide lang natin papunta sa baba. Kung saan siya ma-fold, doon ka mag-i-stay. Hindi, joke lang. Kung saan siya ma-fold, doon ka magpo-point. Huwag ka masyadong seryoso kapag nagda-drafting ka kasi nakaka-stress din to. So, ito na nga, kung saan tayo nag-point kanina, is lalagyan natin siya ng line papunta dito sa taas. Ganyan. Yan, i-connect natin siya papunta dito sa taas. Then, i-divide natin siya ulit sa 4.5. Lalagyan natin ng point, yung 4.5. And then, yung 4.5, i-divide na naman natin siya into 2. Yung 4.5 is 2.25. Then dito sa first, kung saan ka nagsukat ng 2.5 ay mag-a-up ka ng 1/2 inch. Then dito sa may 2.5 sa kabila ulit, 1/2 inch pababa. And then, kung magaling ka mag-drawing or kagaya ko na hindi ako marunong mag-drawing, so gumamit tayo ng French curve para medyo maganda siyang tingnan. Ako kasi hindi ako marunong mag-drawing talaga, kaya gumagamit ako ng mga roller. So, ayan, kapag okay na, sa kabila na naman. Ayan, ganyan. Babaliktarin lang natin yung French curve and then ganon. Guguhit tayo ng papunta dun sa baba din sa 1/2 inch na nilagay natin. Yan, ganyan. Tapos dito na naman kung saan tayo nagsukat ng 4.25 kanina ay mag-a-up tayo ng 1/4 inch. Lalagyan natin ng point. Yan, ganyan. Lagyan natin ng point and then iguguhit natin siya papunta dito sa may harap. I-connect lang natin siya papunta dito sa harap. Then doon na naman sa kabila, papunta doon sa kabila is ganun din. 1/4 inch. And then, i-connect din natin siya papunta doon. Ninang gabi, 20% siya ka ngayon, 20%. Pasensya na po sa ingay kasi ganun talaga yung anak ko na yan. Medyo may pagka-reklamador. 20%. So, ganito na nga mga ate ang kalalabasan. I-connect na natin siya papunta doon sa kabila para maging letter S na talaga siya. Ano yan? Front and then back. Yung unang gawa natin ay front yun and then pangalawa is back yan. Kaya malalim talaga yung front kesa sa back kasi hindi talaga siya pwedeng magkapantay. So bali mga ate, hindi na nga ako nagdadagdag ng allowance dyan papunta dito sa labas. Ang ginagawa ko, dito na ako nagsusukat sa may, yan, sa may nililinyahan ko na yan. Dyan na ako nagsusukat at dyan ako mag-i-start magsukat papunta dun sa baba kung gaano kahaba yung sleeve ng blouse. Ang sleeve length nga pala niya ay 7, kaya mag-start talaga ako dun sa may ginuhit-guhitan ko na yon. 7, then susukat natin siya pababa. Yung sinusukat ko na yan mga ate ay sa fullest arm circumference yan. So dyan, nag-a-add ako ng 2 inch para hindi siya depende sa laki ng arm ng gagawa natin. Kung syempre medyo mataba ay dagdagan din natin ng ganon. Pero nag-a-add ako ng +2 ganon.
Tapos yung sa dulo na naman niya mga ate ay 1.5 ang allowance niya. Sewing allowance niya is 1.5 ang nilalagay ko. Yan dyan. And then dun sa may dulo, kailangan siya pa-slanting yung natin ang guhit. Ganon. Ganyan.